Ayan guys, no, welcome back sa ating channel, and yes, you are watching on Martin's Life video. So ngayon guys, meron tayong i-share na ewan ko lang para sa ating mga OFW ha. Pero before tayo start, medyo manipis yung mukha natin kasi kakagising ko lang. Tsaka yung kilay natin parang hindi perfect. So balik tayo in a minutes. Lagyan natin yung konti ng pangpakapal sa mukha, which is yung foundation, at tsaka ayusin natin yung kilay natin. Check natin. Ang pangit. Meanwhile, so what's up guys, and let's get back to our channel, and this is Martin on Martin's Life. So how are you guys, at anong balita sa inyo, and sana naging okay po kayo sa ating lockdown and long quarantine days. So ayan, so let's get to the point to our news for today. So meron tayong napaka-sad na balita, no? Dahil ito yung may tanong ko sa inyo guys, kung okay lang ba sa inyo guys na lahat tayong mga OFW, especially dito sa UEA, na-announce na nga siya sa isang legit na source na news, na kayo ba ay pumapayag na deductionan tayo ng monthly hanggang yearly ng 3% sa ating salary? Diba? Napaka unfair. Itong panukalang ito, shout out sa mga taong nag-conduct ng mga ganitong klaseng panukala, no? Big shout out talaga. Sa tingin nyo guys, kaya naging unfair. Ito kasing tinatawag nilang ayon sa isang balita, Filipinos in UEA now required to pay 3% of salary for their Philippine health insurance. So, para saan pa guys? Kung i-base natin sa i-deduct nila, kung ilan o magkano ang nakukuha nila sa ating sahod. So ganito po yung bracket ng sinasabi dito sa news na OFW Middle East Overseas Filipino Workers. So sign the petition now. Kasi nga po, PhilHealth is now requiring every overseas Filipino workers across the globe to pay 3% of their salary. Payment will be computed based on the OFW's monthly salary with a range of 10,000 peso to 60,000 pesos. The Philippine Overseas Employment Administration, or POAE, also said that the OFWs can get their overseas balikan natin. The Philippine Overseas Employment Administration, or POAE, is also said that the OFWs can get their overseas employment certificate or OAC without clearing their PhilHealth dues. Sign now to remove mandatory $3 premium payment from OFW salary. So, meron tayong movement na thread na dapat i-sign natin siya, petition. So, nililink dito sa ating channel, no, sa description below. Andun po yung lahat ng link para po i-click nyo lang siya para mag-apply kayo ng petition na sign na to remove yung 3% na deduction sa ating salary. Dahil paano po kasi nangyayari ito? I-deduct nila. So ayon sa isang legit source dito sa UEA na nagbabalita, which is posted yesterday. So ngayon yun yung mga kumakalat sa Facebook page, sa mga Facebook ng mga Pilipino. So ito ngayon guys. So starting this year, Filipinos in the UEA across the world are required to pay 3% of their income. The Philippine Health Insurance Corporate, or PhilHealth, the authority, reiterated its latest circular. The increase in PhilHealth premium was rolled out last year on April 22. The corporation published a detailed circular elaborating on the contribution and collection of payment from overseas Filipino members. So ngayon, ito na yung mga galing nga sa isang itong PhilHealth, yung mga kailangan natin i-contribute. So napakalaki pong problema sa atin mga OFW, dahil alam natin na pahirapan na po tayo ngayon dito sa ating pagtatrabaho sa as overseas, kasi hindi po maganda yung ating mga naging sitwasyon. Hindi po lahat ng tao na nasa mataas ang sahod, o kahit man mataas ang sahod mo, hindi ka pa rin pumapayag sa ganitong mangyari, dahil naging useless po talaga. Kasi po para sa akin, yung naintindihan ko yung PhilHealth, kasi meron naman akong PhilHealth sa Pilipinas, back in Philippines, no? Kasi ang use na lang naman ng PhilHealth yun is kung may mga aksidente, unless kung itong contribution na to, itong 3% na deduction, at saka
ito ay automatic pa siyang maideduct sa ating sahod every month at saka yearly. Kung hindi mo ito mababayaran quarterly, may mga lalaki siya, may mga tawag ito, basta ngayon ginagamit nila yung OEC, kaya maraming nagagalit sa ganitong klaseng panukala kasi nga ginagamit nila yung OEC, which is kailangan natin mga OFW na kumuha ng OEC pag tayo ay lumabas ng bansa or uuwi. So ganito po yun. Ayan. So sa sinabi dito, a member who fails to pay the premium after due date set by the corporation shall be required to pay all missed contribution with monthly compounded interest. So merong interest guys kung hindi mo siya babayaran. Napakasakit sa ulo po talaga. So ngayon by January 1 to 2021 next year, the minimum acceptable initial payment is a 3-month premium based on the prescribed rate at the time of payment. It is added member has the option to pay the balance in full in quarterly payments. Ilagay sa 50-50 yung sarili mo, ma-aksidente ka para makuha mo yan. Hindi naman ito investment na pwede mo siyang makuha kung kailangan mo in the future. Hello, shout out lang ha sa mga taong talagang gusto itong ipapatupad, no? Dahil nagtatrabaho po tayo dito as OFW, nag-iipon tayo para sa ating future. Gamit ako nga, meron akong company insurance na hindi man lang nagalaw, hindi ko man lang nagamit dahil mas gusto natin yun, tayo nagbayad ng sarili, naglabas tayo ng pera para sa mga hospitalized natin sa ating mga, kung tutuusin, sa ganitong sitwasyon ngayon dahil nagkaroon tayo ng virus na tinatawag natin COVID or itong pandemic situation, kami mga OFW ha, o kami dito mga kabayan natin, so ito po. So 3% mandatory health payments for OFWs. So huwag po sana gamitin ang OEC para gawing kasangkapan para singilin ang OFW sa mga premium or pagbabayad ng PhilHealth. Kasi po ang OEC is to track and identify OFW who underwent legal process. It was never meant to capture the OFWs para singilan ka ng kung ano-anong katulad ng PhilHealth na premiums na ito. Based sa comments na aming natanggap ay tutol ang lahat ng OFW sa 3% mandatory PhilHealth payment na ito. So please stop adding burdens to our OFW fellow Filipino. So ayun guys, kung sa tingin nyo ay ito ay napaka unfair, i-comment nyo lang yung mga suggestion nyo or meron tayong links sa baba sa description na pwede po kayo mag-sign ng competition para abot tayo ng more than 100,000 or 200,000 na tao ang nag-sign para maging malaki impact ito sa mga taong nagpanungkalan nito, sa mga taong gumagawa. So ngayon babasahin natin as Tagalog. So kawawang OFW in the blank F highway robbery or robbery, mag for good na lang kasi dating PhilHealth contribution is 2,400 a year, so medyo sobrang baba, di ba? Last dati yun. Ngayon 2020 naging 3% ng basic salary cap at 60,000 per month or maximum of 21,000 pesos per year. Sobrang laki na. Ano na nangyari? At ito ay tataas annually hanggang magiging 5% sa 2025 of year or 2025 na ang salary ceiling ay 100,000 pesos, kaya 60,000 na ang ambag mo sa isang taon sa PhilHealth. Ganun po guys kalala. So sa tingin nyo guys, gustong gusto nyo to? Di ba nakaka-unfair? So continue natin. Mabuti ang employed sa Pilipinas. Hati ang empleyado at employer sa contribution. Samantalang ang OFW sa atin, papasanin mong mag-isa. Nasaan po ang hustisya sa mga salaried workers? Bakit tayo ang mapapasan sa hospital bills ng mga pasyenteng hindi naman nagko-contribute sa pondo? Isa pa, tayong mga OFW hindi naman nakinabang sa PhilHealth. True, yun na nga yung sinabi ko sa English version na. Dahil wala naman tayo sa Pilipinas hindi naman babayaran ng PhilHealth ang hospital bills natin sa bansang kinaroroonan natin kung ma-hospital tayo dito sa abroad. Pangalawa, meron naman tayong health insurance. Yun yung nabanggit ko as English version na meron pong company insurance tayo dito guys, pero naging useless din. How come itong PhilHealth na magiging pakinabang? Wala po itong pakinabang. It's
Bullshit talaga. Ay, nakakainita. So, continue tayo. Ginagawa tayong gata. Ito na po yun, guys. Ginagawa tayong gatasan ng lintik ng mga mambabatas. Bakit din nila bawasan ang pondo ng kanilang mga opisina para ipondo sa PhilHealth? Bakit na ipasa ang batas na yan na walang konsultasyon sa mga OFW? Maganda sana ang layunin ng Universal Healthcare Law para hindi maganda ang paraan. Mali. Maganda sana ang layunin ng Universal Healthcare Law pero hindi maganda ang paraan ng pagkalap ng pondo. Ang masaklap pa nito, interest ang di mo nabayarang contribution. Ang masaklap pa nito, interesan ang di mo nabayarang contribution at may penalty pa. Higit sa lahat, di ka bibigyan ng OAC kung hindi ka nakabayad. Diba? Isang robbery in a broad daylight. We are being treated shabbily, or shall I say fuck up, by our own government. They wanted to look good as having laid down a law that benefits the Filipino people at our expense. If OFW din, kayo ay pakishare. If you are OFW din, kayo din, share nyo rin to. So, ayun nga. So, ayun guys, yun lang muna ang my share ko, no? Kasi, sa akin sarili, hindi naman ako against, hindi ko to ginawang video na to para magiging mag-cause ng thread, no? Magpapasikat o magpa-viral. Ito ay isang share lang ng hihinain ko lang, or same ng ibang kabayan natin na gusto din nilang mag-speak out para ilabas yung mga gusto nilang sa loobin nila. So, kung ito man ay ipapatupad na sa ating mga embassy or consulate, wala na kami magawa dahil syempre, at least ginawa na namin video na to para maparating sa kanila na against talaga kami. So thank you so much guys. So yun lang muna yung ma-share ko. Thank you so much guys for being here and watch for this video, and keep sharing guys. And yes, kung ikaw ay bago pa sa ating channel, yan, don't forget to subscribe, to click the subscription button and the tiny bell para maging updated ka sa ating latest videos. So once again, this is Martin and you are watching on Martin's Life channel, and thank you so much guys, and I hope next time. So thank you so much guys.